Breaking news, Thailand tumanggi sa ceasefire habang nagsimula ng umatake ang mga fighter jets nito sa Cambodia. Hindi na nakapagpigil ang Thailand kaya agad silang nagpadala ng ilang fighter jets para magsagawa ng counter-offensive laban sa Cambodia. Sa pag-atake nila mula sa ere sa mga military target, malinaw na pareho ng pumayag ang dalawang bansa na simulan ang digmaan. Ibig sabihin, ang gera ay hindi na lang umiikot sa Eastern Europe o Middle East, pati Asia na damay na rin. Nagpadala ang Thailand ng hindi bababa sa 6 na Fe-66 na 16 na Fighting Falcon fighter jets at naiulat na nagsagawa ito ng airstrikes sa mga pinagtatalunang lugar sa border, kasama na ang paligid ng Preah Vihear Temple Complex at eastern border region ng Thailand at Cambodia na nasa mga 300 kilometro, 60 kilometro mula sa Bangkok. Binomba ng mga jet na ito ang ilang military sites ng Cambodia gamit ang missiles at bomba mula sa mga F-6 Sena. Kahit hindi pa naglalabas ng opisyal na ulat ang Cambodia tungkol sa epekto ng atake ng Thailand, maraming naniniwala na nasira nito ang ilang military facility ng Cambodia. Hindi na rin nakakagulat kasi malakas talaga ang mga kakayahan ng F-66 at hindi ito dapat balewalain. Dahil dito, kinondena ng Cambodia ang atake. Ayon sa kanila, ang pagpapadala ng fighter jets ay isang pabigla-biglang kilos ng military aggression laban sa soberanya at teritoryo ng Cambodia. Inaakusahan pa ng Cambodia ang Thailand na sila raw ang unang umatake at lumabag sa international law. Kahit ang totoo, Cambodia talaga ang unang umatake sa pamamagitan ng pagpapakawala ng rockets papunta sa teritoryo ng Thailand habang mainit ang tensyon sa border. Pero bago yan ay hihingi lang sana ako ng isang like at subscribe. Malaking tulong na ito sa aming mga content creator. Salamat po. Ayon sa ilang ulat, bago pa man magpadala ng mga fighter jets ang Thailand, nauna nang umatake ang Cambodia gamit ang Grad Multiple Launch Rocket System o MLRS. Gamit ang sistemang ito, iniulat ng Thailand na sinadya ng Cambodia na targetin ang mga sibilyan sa Kap Chueng District sa Surin Province, pati na ang Don Ruins Temple sa Sisaket Province. Ito ang nagtulak sa Thailand na gumanti gamit ang ilang F-66 16 na fighter jets. Parang sinasabi nila na hindi natatakot ang Bangkok. Ang paggamit ng mga jets ay hindi lang nagpapakita ng gulo sa pagitan ng Thailand at Cambodia, kundi parang naging stage din ito para ipakita ang galing ng jets na gawa ng Amerika. Ang jet na ito na dinisenyo ng Lockheed Martin ay kilala sa buong mundo dahil sa galing nito sa labanan at mababang maintenance cost. Kaya hindi na nakapagtataka kung bakit ito ang ginamit ng Thailand sa mga counterattacks nito sa teritoryo ng Cambodia. Isa sa mga pangunahing dahilan kung bakit pinili ng Thailand ang F-6 na kumpara sa ibang jets sa kanilang Air Force ay dahil sa napakagaling nitong magmaniobra. Ito ang may pinaka-best na agility sa uri nito, kaya nga tinatawag itong pinaka-agile na fighter jet na kayang gumawa ng matitinding turn na umaabot hanggang 9 na G-force. Malaking tulong ito sa mga piloto ng Thailand kapag may air combat o pag-iwas sa mga air defense ng Cambodia. Suportado pa ang agility nito ng isang Pratt & Whitney F100 engine na kayang patakbuhin ng F-16 ng doble sa bilis ng tunog, mga 2,100 kilometro bawat oras. Kaya rin nitong umabot sa taas na 50,000 talampakan. May dala itong fuel na higit sa 3,900 litro, kaya ang combat range nito ay umaabot ng mga 4,200 kilometro. Ibig sabihin, kaya nitong paikutan ng buong teritoryo ng Cambodia sa isang refuel lang. Pagdating naman sa armas, isa rin ang F-6 na sa pinakamalakas sa klase nito. Bukod sa M6A, isa Vulcan rotary cannon na may 6 na barrels at kayang magpaulan ng 511 rounds, meron itong mga hardpoints na kayang bumuhat ng hanggang 7,700 kilogram na bala. Dahil dito, pwedeng lagyan ng Thai Air Force ang fighter jets na ito ng iba't ibang klase ng armas, air-to-air missiles, air-to-surface missiles, anti-ship missiles at mga bomba. Lahat yan ginamit nila sa kanilang retaliatory strike sa Cambodia. Pero bago pa ipadala ng Thailand ang mga F-6 na sa gulo nila sa Cambodia, naiulat na nag-deploy na rin ang Bangkok ng ilang artillery units
na pinaniniwala ang mga M109 Paladin systems. Itong Paladin na gawa rin sa Amerika ay self-propelled artillery at may malaking papel sa pag-atake ng Thailand sa mga military position ng Cambodia sa border. Ginamit ang Paladin sa border ng Thailand at Cambodia dahil sa tibay nito. Yung steel armor nito, perfect para sa mga sagupaan sa harap. Meron itong 155 mm M24 na howitzer na kayang magpaputok ng 28 shells, kaya delikado ito kahit malayo, abot hanggang 40 kilometro. Meron pa itong secondary weapon, isang 12.7 mm M2 machine gun para sa malapitang depensa. Habang ginagamit ng Thailand ang mga armas na gawa ng US sa kanilang counter-attack, gumanti naman ng Cambodia gamit ang mga armas na gawa ng Russia, lalo na ang BM-21 Grad Multiple Rocket Launcher. Ayon sa iba't ibang media reports, ginamit ng Cambodia ang rocket launcher na para simulan ang giyera sa border laban sa Thailand. Pero kaya ba nitong sabayan ng lakas ng F-6 na ng Thailand at ang M109 Paladin? Isinama ng Cambodia ang MLRS sa arsenal nila dahil epektibo ito sa taktika, lalo na sa gulo nila sa Thailand. Ang mga rocket na ito ay may high explosive fragmentation, incendiary o chemical warheads at kayang umabot ng hanggang 20 kilometro. Yung mga bagong rockets na mas malakas ang pagsabog kaya pang lumampas ng 30 kilometro. Bawat launcher vehicle ay kayang magpaputok ng rockets ng sunod-sunod sa kalaban, kaya sobrang epektibo ito sa short-range na bakbakan. Nakakagulat pa kasi isang batalyon na may 18 launchers ay kayang magpaputok ng 720 rockets sa isang salang tirada lang. Kaya naman sa unang atake ng Cambodia, 14 ang napatay sa Thailand at napilitang lumikas ang mahigit 100,000 sibilyan mula sa 4 na probinsya. Bukod sa BM-21 Grad, isa pang MLRS na ginamit ng Cambodia ay ang RM-7P na gawa sa dating Czechoslovakia. Halos pareho ito sa BM-21 Grad, kaya hindi na rin nakapagtataka na ito rin ang dahilan ng pagkasawi ng maraming Thai soldiers. Kaya nitong magpaputok ng 40 rockets ng mabilis at kayang tumama hanggang 40 kilometro ang layo. Pero kahit ano pa ang mga armas na ginagamit ng dalawang bansa, maraming tao ang nagtatanong pa rin, ano ba talaga ang naging dahilan ng gulo sa pagitan ng Cambodia at Thailand? Matapos ang mas malalim na pagsisiyasat, nalaman na mahigit 100 taon nang may hidwaan ng Thailand at Cambodia sa mga teritoryong hindi pa malinaw ang hangganan, abot ng 817 kilometro. Dahil sa tagal at tensyon, paulit-ulit na silang nagkakainitan at sa huli, nauwi ito sa open attack. Lalong lumala ang sitwasyon nang pinaalis ng Thailand ang ambasador ng Cambodia mula sa Bangkok, isang malinaw na senyales ng galit at pagkadismaya ng Thailand. Binawi rin ng Thailand ang ambasador nito mula sa Phnom Penh, kaya biglang bumagsak ang diplomatic relations nila. Bilang tugon, ibinaba ng Cambodia ang antas ng ugnayang diplomatiko nila sa Thailand sa pinakamababang level at inuwi ang buong embassy staff nila mula sa Bangkok. Dahil sa sagot na ito, pinakita ng Cambodia na hindi nila tinatanggap ang mga paratang ng Thailand at handa silang lumaban sa diplomatikong paraan. Kaya ang tanong ngayon, mauuwi na ba talaga ito sa isang all-out war sa pagitan ng Thailand at Cambodia?